galaw ng Diyos sa buhay mo. Walang maliit, walang mahina, walang hindi able, walang hindi kayang gamitin ang Diyos. Mula sa maliit na simbahan, ngayon ay umugungit sa kasaysayan, hindi palakihan ng church, kundi patibayan ng simbahan. Malayo na ang inyong napuntahan. Pero wala pa sa kalingkingan ng plano ng Diyos ang inyong nararanasan. I am just overwhelmed. No, you are indeed a testament that God is able. Bakit tunay panganak ang life giver niyan? Bakit? Bakit kailangan ba ipanganak ang simbahan? Because God saw na may mga kabataan na abused and unloved, na nangangailangan ng healing, nangangailangan ng acceptance, na naghahanap ng family, naghahanap ng love, na hindi nila makahanap at hindi talaga nila makahanap sa mundo, pero sa church matatagpuan nila. Sandal sa Diyos. Bakit? As what this conference is all about, our God is able. Our God is more than able. What more? You want more? Ano pa? Ano ba purpose? Bakit tayo tayo ang church? May mga pastors na discouraged, na gusto nang bumitaw, magre-resign na, gusto nang tumigil magpastor dahil sa hirap at bigat ng ministry. Pero dahil sa church, muling na ako yan, muling na revive, muling na restore. Ngayon, patuloy na nilalaban at tinutulak ang kanilang simbahan papuntang paglago. What more? Ano pa reason bakit kita na yun ni Lord in Church? Because may corporate revival pala na gagawin ang Diyos, na magpapaluhod ng mga CEO at magpapasuko ng kanilang kumpanya sa Panginoong Hesus. I believe that in the next 10 years, you will be celebrating 20 years of God's goodness. Nasasabihin mo, hindi ko maisip kung paano kami dinala ng Diyos dito. Our good God wants to do more in you and through you, more than you have the ability to ask or imagine. Hindi ko po alam what story ninyo. Hindi ko alam pinagdadaanan ninyo. God can do more. God can do more in you as parents, as students, as employees, no, businessmen, as ministers, pastors. God can do more.
nasayang sa pag-iwan ng pangarap para pangarapin ang pangarap ng Diyos. Hindi nasayang ang mga taon ng pagluhod at naniniwala na may pagdadalhan siya sa simbahang ito at sa akin mismo. Pagpapala sa akin na magkaroon ng ministry partner na ang laki ng puso para sa Diyos at sa tao, na hindi lang asawa, kundi pastor na sumusuporta sa calling ni Lord at sa akin. Buti na lang, niyakap ko ang vision ni Lord sa binyan. Yun ang nagtulak sa akin para mas galingan sa discipleship, mas lalong hawakan ng maayos ang ministries, ang naging kagaanan para lumakas ang simbahan. Naniniwala akong there's more. At kung saan pa kami dadalhin ni Lord, patuloy akong susunod at maglilingkod. Kasama kinaban ang bisa ni Lord. Unti-unti ko nakita kung paano nagkatuto ang pangarap na magmamother ang church. Ang mga dating life group ay unti-unti naging satellite. Maliliit na gawain na pinalaki ni Lord. Mas maraming mission ang binuksan ni Lord at ang simbahan yun ay nagiging pagpapala na rin sa ibang simbahan. Sa dami kong naranasan, na-realize kong walang perfecto simbahan. Pero basta tapat ang simbahan sa pinapalakaran ni Lord, ito may blessing sa pagsunod. At nagbubunga o magbubunga ang lahat ng papapagal para sa Panginoon. The church life giver is very anointed. Tinawag for a bigger call. Ang tindi ng responsibility para makapag-create ka ng simbahan na establish ang ministries, growing ang leaders, ang daming kingdom financiers, at merong mga growing satellite in just 10 years. That means, hindi saktong calling ang meron ng binyan. I realize, once ang pastor ay hindi distracted at totally aligned with God, sa mentor niya at sa mother church, talagang may pupuntahan ang simbahan. Lalo na if ang pastor, walang kahit anong personal interest, kundi interest lang ni Lord. Kayaan, malusaw yung passion mo. Sabi niya, pumuloy ka. With or without the feeling, with or without the manifestation, pumuloy ka. Mag-alab ka. Yes, God is able. God is able. But, importante to keep your fire burning. God is able, oh! But, dapat we are also available. God is able, oo. Pero dapat we too are capable. God is able, divine side. Tayo naman, keep our capability to serve the Lord. Sadyain mo na habang tumatanda ka, paapoy ka ng paapoy. Hindi nung nagka-apo ka na, nawala na yung apoy mo. Nung nagkatrabaho ka, nawala na yung apoy mo. Nung nagkapera ka, nawala na apoy mo. No, you keep that fire burning, intentionin mo. It is a sin na maging lukewarm kang Christian. Dapat ikaw ang source ng apoy at zealousness at enthusiasm sa church mo.